Okay, so good day. So today, ah, ang ating activity ay maglagay ng title sa ating LMS, ano? Okay. So first step, kinakailangan po nating i-login yung ating account. Login lang po natin. Ayan. Pagka-login, hanapin po natin yung ating courses. Ito pong ating development site. So, close nyo lang po ang ating ads. Okay. Next po, kinakailangan nyo pong i-modify kung ano pong group kayo kabilang. Ano po? For example, group 1. Okay. So, sa group 1, pagkabilang po kayo, no? So, titignan nyo lang po dyan yung bandang baba na name 1 naman. No? So, i-rename nyo po yan gamit po ang editing mode. So, kinakailangan po naka editing mode on po ang inyong LMS. So, makikita po yan bandang taas po sa kanan. Ito po. Ayan. Click nyo lang po yan. Pag naka-on na po yan, ayan, pwede nyo na po siyang i-edit. So, ngayon, lalagay nyo po ang inyong pangalan. Ito po. Ayan. At kung ano po yung unit of competency na naka-assign po sa inyo. Okay? So, for example, ang naka-assign po sa inyo ay isang unit. Yan. So, pwede nyo po yun i-copy po. So, copy nyo po. And group 1, name. And then, lagay nyo po yung inyong unit na nakalaan po na inyo pong i-develop. No? Pero pag kayo po ay magde-develop na po ng sarili po ninyong LMS, ano po? So, tatanggalin nyo na po yung pangalan. So, kinakailangan lang po natin ma-identify kung sino po yung gumawa po ng title po na yon. Okay po? So, next po nyan, enter nyo lang po siya. Okay. Ayan. So, andyan na po yung inyong pangalan at yung inyong unit of competency. Then next, na kailangan po na mag-add po tayo. Ayan. Ng title. Ayan. So, dito po yun makikita sa text and media area. So, yan po yan. No, pag gagawa po tayo ng title ng ating mga content, ano po, mga LO, mga unit of competency, ang gagamitin po natin ay text and media area. Ayan. So, add nyo lang po siya. Ayan. Tapos, ito po, ano po, for example, may unit of competencies na po tayo. So, hahanap po tayo ng learning outcome naman. Ayan. So, learning outcome. Copy paste nyo lang po yan. Punta po ulit kayo dito sa ginagawa po ninyo at lagay nyo po ng learning outcome 1. So, dito po wala naman pong kanan po. Kung ano po yung gusto nyo pong style, kung gusto nyo po yun ng ganito, wala naman din pong problema. Gusto nyo po ng ganito para ma-highlight yung design, ano po. Ayan, pwede rin naman po. So, wala naman pong problema po doon. So, kayo po mismo yung gagawa po ng inyong mga titles. Basta po, readable po yung
nilalagay po natin. Yan. So, mayroon na po tayong learning outcome 1. Copy nyo lang po yan. Then, dito po sa text, sa bandang baba, no, i-paste nyo lang po siya. And then, select nyo po siya uli. Yan. Pagka-select nyo po, may lalabas po na option. Ito, yun o. Nasa baba po. Yung B, ibig sabihin, kung gusto nyo po siyang i-bold, gusto nyo po siyang i-italic, ano po. Pero pag gusto nyo po siyang gawing title, click nyo lang po itong headings, no? Ibig sabihin may mga specific po na laki, no, yung mga ginagamit po natin sa isang website, no po. So, for example, title ang gagamitin natin sa learning outcome, kailangan yan po ay naka H3 o H4. Pag yan naman po ay ordinary text like information sheet, no, yung mga information na text or yung body text po ng isang content, pwede na po dyan yung H5 and H6. Okay po. So, dahil title po siya, siguro gagawin po siyang H4. Ayan. Then, save and return na po tayo ng course. Ayan. So, meron na po kayong learning outcome. And gawin nyo na po yan ng sunod-sunod. Ayan. At H2 and save and return. So again, ganun po uli. Text. Ayan. So, oops, hindi ko siya na. Ayan, ganyan po itsura niya pag normal. Nyo lang po siyang na-select. So, H4. Para pantay-pantay po siya ng laki. Ayan. So, meron na tayong 1, 2, 3. Uy, saan na yung 4? Wala ba tayong 4? 1, 2, 3, 4. Edit and revise. Hanggang 4 lang. Hindi. Edit and revise. Edit and revise. So, ayan. So, kung mapapansin nyo na ilagay natin yung title na nasa ibaba agad. So, punta lang po kayo ng pagitan niya. Ayan. Kung makikita po nyo yung dotted line tapos may plus sign. So, doon po kayo maglagay text. Para doon po siya mapunta sa pagitan po ni 3 saka ni 5. 4. Ayan, Control C, Control B, then H4. Ayan. So, save and continue. Ayan. So, ito na po yung inyong mga LO. 1, 2, 3, 4, and 5 na LO.
So, dito sa baba, syempre, may last po tayo. Ay dadagdag. Yung ating tinatawag na institutional assessment. So, pag institutional assessment, lagyan nyo po siya ng dash para ma-emphasize po kung ano po siyang unit of competency. Control C, Control P. Yan. Para meron po kayong title. Next, ganun din po ang uli yung gagawin. So, pwede siyang gawing H4 at save and return. So, okay na. Kompleto na po tayo. So, next video po kung paano naman tayo mag-add ng books at ng quizzes. Okay po. So, thank you po everyone.